Yun, so sa mga nagsasama na hindi mag-asawa, ibawal dito. Kasi nga hinuhuli talaga yun. May mga nagche-check minsan ng mga flats or mga villa. Baladiya. Baladiya ang tawag doon. So, pag hindi pa kayo, let's say, boyfriend-girlfriend lang kayo. At nagsasama kayo. Oo, it's not allowed. But then, of course, marami mga pasaway na ganun nangyayari. So, ingat-ingat lang. But then, ito pag listen sa Pilipinas kasi, kung tawag doon, PDA, Public Display of Affection, hindi siya allowed pag hindi kayo mag-asawa. So, kunyari... Pero dito, bawal din yung bawal PDA, yun. ha? Bawal yun. Kahit mag-asawa kayo, actually. Kunyari, nagdidilaan kayo sa isang restaurant, bawal yun. Sa Pilipinas, okay. Kahit mag-asawa pa kayo, pero kunyari, nagdidilaan kayo doon. Pero mostly ng pasaway dito na PDA is yung mga Americans. Oh, kasi Especially on the mall, when they are going down or up in the escalator, they are making... oo, friends kissing. Yeah. Yung mga ganun ginagawa, pero it's not allowed. So, as much as possible, make it private na lang. Pag, let's say, you are together with your wife or boyfriend, girlfriends kayo, make it private thing na lang. And meron pang isang bawal. Bawal mabuntis. Dito yung single. Single. Asawa. So, pwede kami, gusto nyo mag-boyfriend, nakita nyo talaga yung kasing gwapo ko na talaga namang lovable. Pwede kayo mag-boyfriend. Pero wag kayo magpapabuntis. Pero, maraming Filipino maraming umuwi na buntis, ha? buntis. Bakit ganun? Yung mga babae, hindi ba nag-iingat? Ang tanga-tanga nyo naman. Babae ba ako? Hello? Okay, o nga pala pare. Sensya na. Okay, so yung last na pag-uusapan natin will be, ano yung masasuggest mo personally? Kasi tayo na-experience natin kung gaano kahirap, kasaya, ang pagiging visit visa dito sa Dubai. Ikaw, personal opinion mo, would you prefer yung mag-visit visa sila or not? Or employment visa My nila? personal opinion, siguro mas maganda ko, it's better if employment visa. Mas madali. Tsaka medyo safe. Safe. Kasi pag visit visa, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo eh. Ang hirap, lalo na sa panahon ngayon mahirap mag-apply talaga, sa totoo lang. Ang hirap mag-apply, tapos yung salary, parang ganon. Oo. Mababa yung inaalok nila usually sa mga visit visa rather than sa naka-employment na. Kasi nga, pag coming from the Philippines, napag-usapan nyo kung ano yung sahod mo. But then guys, tip lang sa mga nasa Pilipinas na gustong pumunta ng Dubai at naghahanap na ng trabaho dyan, you have to ask yung mga friends nyo sa Dubai kung ano talaga yung normal na salary. Kasi usually, pag galing sa Pilipinas, ang baba ng offer na Tsaka inaalok. may mga placement fee, processing fee, although binayaran na ng company dito, na nasa Pilipinas. Yung company dito, binayaran na yung agency sa Pilipinas. Oo. So, huwag kayong magpaluko. Kasi nga, minsan sa atin, paluko ba? Paluko ba? Huwag kayong magpapaloko. Kasi nga, minsan, yung na-apply mo, akala mo malaki na. But then, you should find a job na medyo tamang sahod naman. Diba? Diba? Oh, so yun lang. Well, guys, thank you for watching. Watching us again. And, alam mo naman, ang madaldal na tao ay laging walang laman. So, yun lang. I hope makatulong sa mga nanonood. You can share yung mga na-share namin experience namin dito to all your friends out there na interested to go here in Dubai as visit visa. Okay. So, yun lang. Thank you, guys. Have a nice day to everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.